Alam ko lamang siya sa akin. So ginamit ko yung lamang niya para talunin siya. Mensahe ko para kay Karma. Lagpason mo ang 40. Ising ko simulan mo ng manalangin. Ng 46 na ama namin. Ito'y unang salang ko sa battle rap. Ako'y bago pa lang sa larangan. Nangangapa pa sa estilo ni hindi pa tumutunog aking pangalan. Tas hinarap sa akin agad, sanay na sa tugmaan. Pero kahit ako isang bagito yan ay hindi ko uurungan. CRL game. Kasi siya, si MC6. Pangalan niya pa lang, Pambisaya talaga. Hindi mo lang alam kung plaka ng motor o ay GN ng tanga, pero wag ka. Kasi siya ay isang battle rap artist. Pero self-proclaim, maging laman ng mga liga, yan ang kanyang aim. Makasabay doon sa current at balang araw makamit ang fame. Lahat yun ay hinahangad niya kahit letrahan niya ang lame. MC6 Dame. Sa 3 bagay ka na lang nakilala bilang isang batak, matanda, at magulang. Paano ko nasabi? Kasi batak na yan sa kultura. Dami nang nasalihan. Iba't ibang liga kanyang sinasalangan. Kung ano-anong estilo kanyang nilalabanan. Kaya ako nasabing batak kasi lagi yang handa sa digmaan. At yung pagiging matanda niya, hindi maikakaila. Veterano kumbaga, dami nang pinagdaanan, mapapabilib ka talaga. Sa pagkahilig niya sa battle rap, hindi nakihadlang ang edad niya. Higit sa lahat, ang pagiging magulang. Marami sa kanyang natuto. Tila siya'y naging gabay. Karunungan niyang napulot kanyang ibinigay. Sa lahat ng mga bagito, siya'y nagpakaitay. Palakpakan, palakpakan, palakpakan. Nararapat lamang na ikay pakyuhan tang ina ka. Sa 3 bagay kung binanggit talagang ipinagmamalaki mo pa. MC6, oo. Batak na nasa kultura pero mas mukha kang batak sa personal. Kamukha mo yung kriminal na natago doon sa imburnal animal. Talagang matanda ka na. Edad mo lang yung dumagdag pero yung skills mo pabawas. Ang tanda-tanda mo na ganyan pa rin yung skillsets mo. Kayang-kayang gawin ng kahit na sino basta meron silang utak at hindi sira ulo. Basic lang yan sa kanila kasi nga pambobo, tantado. At nung sinabihan ko siyang magulang, tuwang-tuwa pa si tanga. Oo, MC6, naging magulang ka sa kanila dahil ginugulangan mo sila. Madalas mga nakakalaban, mga bagito, para kang yung mga magulang na kumakantot ng anak. Galawan mo ang wak, dapat sa'yo sinisipak, sa liig sinasaksak, anik binabakpak, at puwet winawakwak. Ganyan ang napapala pag ang skills mo ay palpak. Ano, grabe ba? Gulat ka? Parang ang nambakla, tapos ikaw yung pinatsupa. May mga bagay talagang hindi mo inaasahan. At sa mga hindi nakakalam, hindi dapat ako ang kalaban niya. Patunay lamang na yung tadhana mapagbiro. Ako ang iyong nasa harapan na magsisilbing paalala na kung ano ang ginawa mo ay magiging doble ang balik sa iyo ng karma. Ako'y nagpakabatak sa mga batak upang ikaw ay durugin. Ika'y sigurado magtatanda at tatanda pagkatapos kitang papuyin. At katulad ng mga magulang na nanggugulang gano'n ang iyong sasapitin, ngayon alam nyo na kung ba't karma ang hindi dapat nahamunin. Time. Sabi nila, ang karma umiikot lang sa daliri. Wala akong ginagawang masama. Gumagawa pa ako ng mabuti. Tuturuan pa nga sana kitang hayop ka. Kaso manalamin ka muna kasi. Pipiliin mo ang kakayanan mo lang pare. Gayahin mo ko. Ang gawaing mabuti, di ko na kailangan iharap pa sa lente. Ikaw na ba yung karma? Chinek ko profile mo, naka-private ah. Tang ina pangalan pa lang kasi, makasalanan na. Yung tipong gagawin mo pa lang ang kasalanan, iniisip mo na kung anong karma. Pwera na lang kung sanakaw, sanay ka na. Ano ba ang tinatago mo? Tang ina, kung may bayag ka, di ka dapat magtago tang ina ka.
Nakalak pa profile, pilit tinatago background niya. Ganyan kapag low ang profile, sadyang literal na. Meron lang profile pero hindi matatawag na pro ang file, halata naman sa kanya. Kumbaga, ayaw ipabasa ang laman ng book, pero kada tapon ko ng hook, ilak mo man ng face, di makita ko, kaya ko pa rin magbasa ng book. Karma pues, didisarmahan at binabatukan kita alam tuwing umaga. Pangalan palang alams na, masyadong nakakaalarma. Ngayon mamarkahan kita, ang makatapat mo ko, yan ang matatawag mong karma. ACRL game, easy. Sinabayan ko ng rhythm habang gumuguhit ng line. Kasabay ng yung biyahe, ang paparting na araw to be mine. Di ka may sasalba ng mga sulat mo. Critical kang papalapit sa aking date and time. Agaw hininga ka ngayong haharap sa akin, naka-confine. Gamit kong panulat, lapis o tisa. Ito ang aking asset bro. Doglaber naman ako, pero ayoko talaga sa nagmumukhang aso. Kung usapang mga ngaso, palaglagi may nakareserbang palaso. Ako lang naman ang demonyong kakambal ni Cupido, ito ang pampana ko sa'yo. Ipaparamdam ko ang pait, ito ang kapalit na iyong pagsabit para pangalan mo maidawit. Mabuti naman hinulma mo na ang target. Ikaw na mismo naglagay ng shooting range sa mukha, naka-aim bawat anggulo, kahit padaplis tira tumatama kada punto. Habang inalalapat, babakat bawat line ko may stencil. Unti-unti kong ipaparamdam sa pagbabaon ko sa iyo kada liner. Madugong pagkahiwa, aabutin mo sa akin parang kinakat ng cutter. Kung ikukumpara ka sa akin boy, kahit mag double rounded ka pa, para ka lang nag-i-starter. Literal na ibabadibag kita sa tabi brother. Habang nakasalpak sa tabi, nakangatngat ka sa gutter. Kakaanain ko pa ba? Di na kailangan ilapag pa sa lamesa. Mapaliteral at teknikal, lagay mo sa akin kritikal, tangaina. Kung usapang pagkain, pagpagka lang, kaya nawalan ako sa'yo ng panlasa. Sukatin mo kasi ating gap, ito ang gap. Ngayon alam mo na ang diferensya. Di ka nababagay sa harapan ko, anino sa nasa likod lang kita. Kumbaga di na kailangan patayin, tatanggalan ko na lang ng kaluluwa. Pero sige, papalakan ko na paglalagyan ko sa'yo bata. Ito ang hukay na nababagay sa'yo kung tawagin dito sa amin ay lapa. Kakalkalin ko sana driving ng buhay mo pero hindi na. Kasi wala namang driving sa buhay mo, magkakalkal lang ako ng basura. Yung 3 daliri ba sa tomboy kasya na? Masarap ba yung unang 2 sa itaas at isang mas malaki sa baba? Baka yung isa magpakamatay na kasi iniwan ng asawa, magbibigti na siya. Pero parang kulang lang sa pansin. Agaw pansin lang naman siya. Sinulid ba naman ginawang tali ni tanga? Kung nakita kita, bibigyan kita ng alambre tapos yung upuan tatadyakan ko talaga. At kung sakaling mabuhay ka pa, ibabaon ulit kita. Pero wag kang mag-alala, dalhin mo pabaon ko sa'yo, ngayon madadala ka na. Bilangin mo nga ang letter ng gitnang daliri ko 2. Kalalaking tao kasi putang ina. Masyadong katibunganga kaya sa kwento lang nagkikwenta. Para may maikwento, pagandahin mo kasi yung sarili mong istorya para magkakwenta ka. Masarap ba sa pakiramdam na yung sarili mong kwento napapasa sa tenga ng iba? Pustahan, magtatapang-tapangan na naman yan kasi daw may sandalan. Yung tipong biktima siya, inaapi daw may iiyakan. Sabay maghuhugas kamay muna yan. Pagkatao sibuyas ba naman pes, hanggang dyan ka lang. Yung damo at bato nasa tabi mo lang. Pagkatapos kitang itapang, ngayon nakatapat sa ika-20 araw. Mula sa pagsikat at palubog, kasabay ng tiwala mong nalulusaw. Sa panibagong araw, latag ulit sa init, maliliit kang natutunaw. Pretties kang lamon sa akin, nagugutom ako't nauuhaw. Kung lapagan ng luto sa pagkainan, wala kang laman, ikaw ang side plate kung paglalagyan. Habang iniyain ko mga sangkap, ginamit lang kita bilang patungan. Ikaw ang aking tadtaran, saluhin mo mga linya, vertical to, horizontal, mga hiwa kung magbamarka. Buhay kitang babalatan para magkaroon ka na naman ng lasa. Durog ka sa akin boy, tandaan mong pinagsangkap lang kita.
Yung tipong kahit templahan, ganun ka pa rin katabang. Mga sangkap mong puro sibuyas, iiyak mo na yan. Ako yung tipong hindi naguhugas ng pinagamitang pinagkainan. Disposable ka lang na itatapon ko sa basurahan, sabay sunog kasi basura ka lang. Real talk, tanghaling tapat pumipidal, palat pagulong ginagamit niyan. Para sa kanya, ganyan ang pakikipagsapalaran. Time.